Hindi natin kinakailangang maging perpekto. Ang kinakailangan lamang, paggamit tayo, sumunod tayo, makinig tayo, maging bukas tayo. At para sa atin, masasabi ng Diyos, ang sinabi niya sa second reading kay St. Paul, kay San Pablo, my grace is enough for you. Gagawa ako ng milagro sa buhay mo, basta pagtiwalaan mo ako. And so, you don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako. Baon na ako sa utang ko. Lugmok na ako sa bisyo ko. Wasak na ang pamilya ko. Parang wala nga nang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin. Wala nang nagpapahalaga. Hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na ibinibigay ng Diyos sa'yo mga milagrong yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimula ng Panginoon ng marami. Baka may kinakailangang iaayos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito once and for all. Lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo, ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya, tanga ka kasi.
Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yun. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng 2 disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Ayan mo siya. Ayan mo siya. Huwag ka nang kukontra. At huwag ka na rin masyadong mag-alala. Actually, kaya ka masyadong nag-aalala, gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay. Nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko. Ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala, mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang, o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako,
problema ko ang anak ko. Litong-lito na ako. Pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabud-kabud, igagalang, bibigyan ng importansya, ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayo makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tiki-tikisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo, of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano ba ang natutugunan yan, kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu. Mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahang mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2?
Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sunsod. Ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sunsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na mayroon kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Ito sana ang hilingin nating biyaya mula sa ating mga pagbasang na pakinggan. Sapagkat I tell you, ito po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan.